Una muna, sir, bago yung ayungin Siol, ito pong mainit sanang issue. Ano po ang inyong masasabi dito sa mga matitinding banat po ng Vice President laban sa Pangulo? Ang sabi po ng iba ay active threat. Sir, anong pwedeng implication nito sa ating bansa, sa stability ng bansa na magkaalitan po ang Presidente at ang Vice President? Alam mo, kahapon, in-interview din ako. Ako nag-komento at sabi ko, dadasal ko na lang na sana sa balang araw ay magkasundo-sundo na itong dalawang pinakamataas na opisyal natin, si Presidente at yung Vice Presidente, para magkasundo na. Alam nyo, kasi parang mayor at vice mayor lang yan eh. Pag nag-aaway yung dalawa, ang pag-suffer yung taong bayan. Kaya magdadasal ko na lang na sana sa lalong madaling panahon ay mapatch up at magkasundo na sila para sa ikubuti na rin ng ating bansa. Sir, kasi sinasabi na may mga bantana sa buhay. Oo. Makukuha pa ho ba ito sa dasal? Ha? Sa bagay, walang imposible sa dasal, alam ko, sir. Pero itong sitwasyon nila... Makukuha sa dasal eh. Ah, Kahit naman makukuha sa dasal. Pero syempre, kanya-kanyang interpretasyon yan. opo. Pero may nakikita kayo na chance na mag-reconcile pa sila? Meron ba dapat na mamagitan para pag-ayusin? Siguro malaking factor yung pagkakaibigan ni Senator Marcos at ni Vice President Duterte dahil siyempre kapatid naman ni Senator Marcos si Presidente. Pwede na sigurong ayusin yan. Meron ho ba kayong ding nakikita na constitutional crisis po sa nangyayaring sitwasyon na yun? Kasi hindi lang naman po between the President and Vice President ito, kundi kasama na rin po yung Kamara. Well, yung Senado, hindi naman so far. Alin? Yung constitutional crisis po, meron ho ba kayong nakikita? Wala naman. Wala naman akong nakikita ng constitutional crisis. Pero, sir, sa sitwasyon ngayon, concerning ho ba yun? Sa iba ho kasi tinutuloy nga itong active threat sa Presidente, pag-uusapan ho ito ng National Security Council. Sir, kayo, nakakaharap ho ninyo mga security officials bilang Defense Committee Chairman. Siyempre, nararapat-dapat lang na naigpitan yung security ni Presidente Marcos. Siyempre, head of state yan. Higpitan yung security. There is really a big threat. No? Kailangan siguro talaga. Sir, magre-redaya lang po kami ha. Magre-redaya lang po si Medyo Carlo kasi ng signal. Nagchatsapi lang ho yung signal, sayang yung ipinapaliwanag. So, ang naputol si Senator Jingo Estrada doon sa sinasabi niya na dapat lang itaas yung security. So, kung mahigpit ang seguridad ng Pangulo, lalo pang hihigpitan sa ngayon. Paano hindi siya pwedeng basta lapitan? Kasi si Presidente umiikot eh. Oo. Diba? Halos every week meron siyang mga pinupuntang event, diba? Sumasama doon din sa pagbibigay ng mga ayuda. Correct. Yun Saka nga. kailangan din syempre ng tao na makita ang Presidente eh, di ba? Yun ang... In fairness naman kay President Marcos, talagang siya, masipag, mag-ikot, di ba? Oo, tsaka maaga. Ay, yun. Diba? At hindi late. Hindi late, hindi inaabot ng hating gabi. Oo. Ayan, balikan natin. Sir, naayos lang yung ating communication. So, Sa meron pa naman tayong 10 Senate, minutes. kung di ako nagkakamali, approve na yung OVP budget, di ba? Oo, ang inaprubahan na yung tapos na sa plenary deliberations and then pagbobotohan na within the week yung panukalang budget for next year. At dun sa kanilang decision, inadapt yung decision ng Kamara na ibaba sa 733 million pesos yung supposedly 2 billion pesos na budget ng OVP. So you were saying po na dapat lang talaga naman nahigpitan po yung seguridad ng Presidente. Kahit naman sino na may banta sa kanilang buhay, kahit naman senador o congressman o kahit mayor, may banta naman talaga sa kanilang buhay. Siyempre dadagdagan yung security at talagang imbestigahan kung talaga meron veiled threat. And then sabi nyo kanina, wala naman kayo nakikitang kauuwian nito na constitutional crisis. Wala naman. So ito pong issue ito, paano makakaapekto sa desisyon ng Senado doon po sa panukalang budget ng Office of the Vice President? Sa ngayon po, ang inadapt po ng Committee on Finance ay yung desisyon ng Kamara na yung 2 billion pesos bawasan po ng 1.3 billion pesos, so ang matitira ay 733 Tsaka may million. mga senador na, di ba, gustong taasan. Ayun, sabi pala ni OVP Congressman budget. Villanueva, may 8 daw pong senador na gustong dagdagan yun. Kasama po ba kayo sa 8? Well, hindi pa naman ako kinakausap ni Senator Joel Villanueva tungkol doon. Opo. Pero
ako naman, ang stand ko dyan, depende naman sa majority. No? And if it will redound to the benefit of the people, why not? Di ba? Pero depende pa rin sa desisyon ng mayor yan ng Senado yan. Pero pinag-uusapan hong dagdagan o ibalik sa 2 billion pesos? Wala. Hindi ako kasama rin sa usapan. Kung dadagdagan yung budget ng Office of the Vice President. Depende pa rin ng majority yan. Pero kung halimbawa ho may mag-move na dagdagan, ay sasang-ayon po kayo doon, Senator? Pero, depende nga sa decision ng majority. Kung kinakailangan naman talaga, bakit hindi ibigay? Kung hindi naman kailangan, di wag ibigay. Ayan, sir, okay. So sir, ang sabi niyo dapat may mag-mediate, pero ano ho ang nakikita niyong kahantungan nito? Although hindi naman bago na na nag-aaway ang presidente at vice president nung panahon ho ng father ninyo, di ba? Hindi naman sila nag-aaway ni Vice President Jimmy nung araw eh. Nagkataon lang, she was the beneficiary. Hindi naman sila nag-aaway eh. Nung tatay ko. Okay. Anyway, sir, ito po, yung AKAP, anong gagawin ninyo dun sa AKAP? Yung pong ayuda para sa Kapuasang Kita program. Ipaglalaban daw ho ng Kamara. Yun po ang sabi ni House Speaker, ipaglalaban para mapanatili sa 2025 budget. Ang mga senador ho, pinatapyas ito dun sa budget. Hahantong ho ba ito sa banggaan ng Senado at Kamara? Sir, kasi kung ang Presidente at Vice President magkalaban na, ay mag-aabot ho ba tayo sa pati Senado at Kamara magbabanggaan over AKAP? Hindi, depende yan sa mga miyembro ng backup report. So pwede pa may kompromiso dito, sir? Of course, pwede. May namumuuna ho bang kompromiso dito? Sa BICAM yan. May nabubuo na ho bang compromise, sir? Wala pa ako nalalaman. And then sir, yung sa Ayungin Shoal, Task Force Ayungin. US Task Force Ayungin. Balak nyo ho ba itong usisain o pabor ho ba kayo dito sa deployment ng US troops sa Palawan? Ako siyempre pabor. Para naman maprotektahan yung territorial waters natin, yung sovereignty natin. Yan naman yan, kaya naman nagkaroon ng mga Amerikano doon, dahil din sa ating Mystic Forces Mutual Defense natin. Pero, ang kainaman naman dyan, yung mga Amerikano naman, hindi naman sila magpaparticipate, directly magpaparticipate sa mga mission ng Pacific Sea. Presence and support will enhance our capability to protect our sovereignty and territorial integrity. Pero hindi na magpa-participate sa mga directly sa actual missions ng West Philippines. Kasi ang sinasabi ho, provocation daw ho ito sa China. Hindi pa nagprovoke. Hindi naman tayo nagprovoke yan. Yung mga Chinese yung nagprovoke yan. Una-una, tawag dito, nag-encroach sila sa teritoryo natin. Itatas yung mga personnel natin. Hinaharang yung mga resupply missions natin para sa troops natin. Sino pa talaga nagprovoke? Hindi naman tayo. Itong mga Chinese na ito eh. Apo. Inaasahan niyo ba, Senator Estrada, na magpapatuloy ito? Kasi binabagay itong pinadeploy na US Task Force Ayungin under US President Joe Biden. Sa administration po ni US President Donald Trump, do you expect po na may ganito pa ring assistance from them? Well, I do hope na magkakaroon pa rin magpapatuloy pa rin yung assistance na binibigay sa ating mga because of the by virtue of the Visiting Forces Agreement and the Mutual Defense Treaty. Pero sir, may hingi rin ho ba kayo ng clarification pa or briefing from our security officials patungkol po dito sa US Kasi naalala Task ko, Force tinuit lang Ayungin? ito kaya nalaman na meron palang US Task Force Ayungin doon. Wala namang, parang hindi ito napag-usapan kahit sa mga pagdinig ng Senado o sa mga walang announcement ang Malacanang nanggaling mismo sa US official. Hindi, alam mo naman yung ating relasyon sa Amerika. Long-standing na yung alliance natin, and of course US considers the Philippines as a loyal ally to them, no?
marami na rin tayong mga military cooperation agreements para ang Pilipinas at ang Amerika. Actually, malaking pasalamat natin sa US. Lagi tayong tinutulungan para siyang big brother Big talaga brother, natin. yeah. Pero sir, as to the details, hindi nyo nahuhihingan sa Defense Committee, sir? Hindi pa tayo nabibrief nung Ito, meron naman, yung States Department of Defense has confirmed that American troops are supporting Philippine operations in the West Philippine Sea. Opo. Whose existence came to light when U.S. Defense Secretary Austin mentioned it in social media. Kaya nagkaroon tayo ng Opo. troops dun sa Ayungin Shoal noong November, nung nagsalita siya noong November 19, no? Nung pumunta siya dun sa Palawan. Ayun, Doon natin nalaman. So, walang intention naman na itago. Ibig sabihin. Wala naman. So, mo tago yun. Nothing to question. Ayan. With that, sir, maraming salamat po. So, itong week na to, pagbobotohan nyo na yung 2025 national budget. So dun din, didesisyonan kung tatapyasan o hindi, o dadagdagan o hindi ang office of the Vice President yung budget niya. Malalaman nyo itong likon to pag ma-approve ni Opo. Sir, dyan ba makikita kung sino ang for or against the Vice President or for or against the President? Palagay ko hindi siguro. Palagay ko sa BICAM na. Okay. Para daw closed. Pero dapat open na botohan yun. Aabot ng baka magbotohan. Sir, open botohan o closed door? Usually naman sa budget sa BICAM ng budget maraming presto. So, hindi naman may tatago yun. Opo. With that, sir, maraming salamat po, Thank you so Senator much Estrada. po. Ingat po kayo palagi. Salamat. Sabitin, sir.